Nakailang beses nang nagsauli ng pera ang ilang dawit sa flood control scam. Pero tanong ni Prosecutor General Richard Fadulion, saan galing ang pera gayong naka-freeze ang kanila assets? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. At Gerard, saan nga ba galing yung mga milyones na sinauli? Alam mo, Gigi, napapatanong na nga itong si Prosecutor General Richard Fadulion kung paano nga nakakapagsauli ng pera itong mga personalidad na dawit sa flood control scandal, lalong-lalo na yung mga kasama sa Witness Protection Program ng Department of Justice. So malamang hindi dumadaan sa banking system ito at meron mga pangaraw sila nakuhang mga ebidensya na 2019 pa na-withdraw yung marami sa mga perang ito. At kung papatulan nga raw ng Bangko Sentral ng Pilipinas yung mga suggestion o yung mga panukala na i-demonetize na yung 1,000 peso bill na ginagamit natin ngayon, ay nako, mukhang maglalabasan ang napakaraming pera na may kinalaman sa korupsyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulion. Assets sila frozen. Pero nagtataka ka, ang tanong ng tao, saan mo kinuha yan? Mag-iisip ka tuloy, these people do not use the banking system anymore because it's easily traceable. Magugulat ba ako kung nasa dingding ng pader yan? O binaon sa lupa? Hindi na ako magugulat kasi Gigi, sinabi naman ni DICT Undersecretary at Chairman naman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng Independent Commission for Infrastructure na si Aboy Paraiso na gumagawa na sila or ginagawa na nila ngayon itong database na naglalaman ng mga asset na na-recover na ng pamahalaan. At kabilang dyan, itong mga air assets o mga eroplano nitong si dating Congressman Zaldico. Pero yun nga lang, sabi ni Paraiso, parang lugi dito ang gobyerno dahil gumagastos ng hindi bababa sa 50,000 pesos kada araw, kada eroplano para sa upkeep, maintenance at hangar fees nitong mga eroplanong ito. Pakinggan natin si Yusek Paraiso. Pero hindi lang depreciation ng inaalala ho ng ating mga directors na both ng CAPNAT, ng AMLAC at saka ng mismong pamahalaan natin. Nagbabayad din ho tayo ng hangar fee. Nagbabayad tayo ng upkeep and maintenance fee doon sa mga air assets na yan. Tinakawan na nga ho tayo, tapos gumagastos pa ho tayo para lang ma-preserve yung mga assets na yan. At Gerard, kaugnay doon sa investigasyon sa flood control scam, ito ba'y umaandar pa o anong nangyari na dito? Anong update na dito sa investigasyon? Alam mo, Gigi, aminado naman si Fadulion na medyo mabagal nga yung usad nito at wala din siyang maibigay na timeline dahil sabi niya parang mas mabuti na nga yung mabagal pero sigurado namang tama yung ginagawa natin kesa para tayo nagmamadali lagi at ang ending nito walang makoconvict o walang makukulong dito sa ginagawang pagkakaso ng pamahalaan dito sa mga sangkot dito sa flood control scandal. So sa ngayon, ang latest dyan, Gigi, may hinahanda raw na kaso ang DOJ kaugnay naman sa 3 ghost flood control projects dyan sa Bulacan. At magsisimula na rin daw umusad itong preliminary investigation kay Senator Jinggoy Estrada bago matapos ang buwang ito. Pakinggan ulit natin si Fadulion. so, ang hinihiling lang po namin, konting pag-unawa. Alam po namin ang kagustuhan at hinihiling ng taong bayan. Ginagawa po natin lahat. Pero hindi po tayo pwede magpadala sa galit. Kailangan pong mangibabaw pa rin yung ating paniniwala sa batas.